Para sa Department of Health, kakaiba ang rabies dahil napakalaki ang posibilidad na masawi ang nahawang pasyente. Ang rabies o rabies sa Tagalog, yan po ay isang sakit na ang sanhi ay virus. Yung virus ng rabies, kapag siya ay nakapasok sa ating katawan, ang tinitira niyan yung ating nervous system. Yung ating utak, yan, nakakarating dyan. Ang karaniwang simptomas niyan ay nagsisimula tayo sa para bang nababalisa, nahihirapan ganyan. Pero habang tumatagal, nagiging comatose, kasi nga nervous system siya, no? And almost always nakamamatay ang rabies. Kaya ang pinakamahusay dyan is maiwasan natin. Sa pag-uumpisa pa lang ng taon ay agad na nakapagtala ang kagawaran ng mga kaso ng rabies sa tao. For 2024, as of Morbidity Week 2, ibig sabihin, ikalawang linggo ng Enero, 7 kaso na ng rabies ang na-record natin sa buong Pilipinas. Ang 7 kaso na ito, 5 dyan ay aso yung kumagat, tapos ang 2 pusa. So, yun yung isang patunay no, na parang yung mga alagang hayop yung involved dito eh. So, napaka-importante talaga nung pagbabakuna sa ating mga alagang hayop. Wala tayong nakikita na particular trends na para bang namumukod-tangi ng mga rehiyon. Pero essentially, kung saan may aso at pusa, malamang may rabies dyan. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, hindi makatitiyak na gagaling ang pasyente kapag nahawaan na ito ng rabies. Ang kalungkutan dito is hindi natin makagarantisado na basta nahabol ka is maliligtas ka. Mataas po yung fatality rate ng rabies. Pag nakagat ka ng aso or pusa na may rabies, medyo malungkot na yung balita at inaantay nilang kung anong mangyayari. That's why it's very important talaga yung preventive. Hindi ito parang yung ibang sakit na nahahabol. Kapag nakagat ng hayop na may rabies, narito ang first aid na maaari ninyong gawin. So kung ito man ay nakagat or nakalmot, linisan ng tubig at na may sabon, usually mga 10 minutes, no? Kung kayang, syempre kung malaking sugat, wag naman natin kuskusin ng gusto kung malaki. Pero kung ano mang sugat niya na kayang linisin, soap and water. Ikalawa, dalhin kaagad sa isang animal bite center. Mahalaga kasi doon dahil kailangan natin malaman, makwento natin sa ating doktor, sa ating healthcare worker kung ano ba nangyari, paano nakagat. Yung bato or yung bawang or kahit na anong mga halamang gamot, hindi siya nagiging kumbaga lunas. Kasi pag nakapasok na yung virus, ang importante is ating maagapan nung bakuna. Ayon sa DOH, kung sarado ang mapupuntahang Animal Bite Center, ay maaari namang pumunta sa mga emergency room sa mga ospital. Mahalaga rin na maobserbahan ang nakakagat o nakakalmot na alagang hayop para malaman kung infected na ito ng rabies. Importante yan kasi titignan natin in the span of 5 to 7 days kung ang aso ba or ang pusa ay magkakaproblema. Ibig sabihin, baka siya yung una makikita yung sintomas doon eh. Kasi usually yung mga hayop na nakangagat, sila mismo para bang lumalabas na yung rabies sa kanila at lumilipat yung virus dun sa nakagat nila na tao. Now, pag nasa Animal Bite Center na, so of course, bahala ng ating doktor, pero usually ang treatment dyan, meron tayong tinatawag na post-exposure prophylaxis. Bibigyan ka ng bakuna laban sa rabies, pero like I said, mas mahalaga yung bakuna dun sa hayop bago ka pa man makagat. Pinag-iingat din ng DOH ang mga magulang na huwag bayaang laruin ng mga bata ang inyong mga pet. Kadalasan sa mga bata na nakakagat, no, hindi alam ng bata, lalo na yung mga first time makakita ng aso or pusa, lalamutakin yung hayop, eh syempre, alam nga namang yung hayop ay magsalita, eh kakagating ka na lang niya. So wag mo nang piliting kurutin or para bang piliting magulat yung hayop para iwasan na natin yung mga ganyan na incident.